Punta po tayo rito sa eto yung question ko naman dito sa dalawa na 'to. Ngayon po, sinampahan pala kahapon ay sinampahan na po ng plunder. Senator Jinggoy Bong Revilla kinasuhan ng pandarambong o flander, plunder sa flood control issues. Ayan po. So, harapin nila Ramon Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada ang mga kasong plunder kaugnay ng mga flood control infrastructure projects. Ayon sa Department of Justice nitong Huwebes. Yan. Oh, Huwebes pa pala to. Pero may mas latest dito yung kahapon. Ito haharapin pa lang eh. Ito po yan, kahapon to. Sa Inquirer, the Department of Justice confirmed that Senator Jinggoy, ito kinumpirma na. Yung binabasa ko kanina, haharapin pa lang eh. Ito, nahaharap na sila. Kasalukuyan na po silang nahaharap. Mayroon na kinumpirma na po ng DOJ na sila po ay mayroon ng kinasuhan na ng plunder si former Senator Bong Revilla at kasalukuyang Senador Jinggoy Estrada. These are three high-profile personalities that the public may be interested in. Ayan po, yung tatlong personality daw, kasama si Bong Revilla, si Saldico, at saka to si Jinggoy Estrada. Yan po ang sabi ng DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez. Okay. So ngayon, ito po, ine-expect na natin to. Revilla was implicated in the flood control project controversy after former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo claimed he had allegedly delivered 125 million to Revilla's residence in December 24, another 250 million delivered by his aide before the 2025 election. Grabe, no? 375 million ang diniliver nila ayon dito kay Bernardo. Samantala magkano naman ang diniliver dito o kickback dito kay Jinggoy? O wala po rito. Teka, tingnan natin rito sa kabila. Wala po kung magkano yung natanggap di umano. Pero pagkakaalam natin, di ba, around 25 to 30% ng sinasabing pag ikaw yung proponent. So, dyan din po yan sa Bulacan, no? Kaya nga yung akusasyon ni Bryce Hernandez kay Jinggoy, di ba, pinakasuhan ni Jinggoy si Bryce Hernandez ng perjury. Pero ito naman po ay tinabla ng korte natin. Okay, ano po ang usapin? Una, ano po yung mga usapin natin dito? Alam na natin to na meron talagang reklamo ngayon. Totoo na po na kinasuhan na sila. Ano po yung problema natin dito sa dalawang senador na to? Una po, dati na po silang nagkakaso eh. Natatandaan ninyo? Nakulong na po itong mga to nung panahon na Napoles scam o yung Napoles pork barrel issues, no? Pork barrel queen si Napoles. Nakulong na sila pansamantala tapos nakalaya. Ngayon, sa isang banda naman, sinasabi po kasi ito po ay panggigipit na naman sa mga Duterte. Alam niyo, hindi ko po maintindihan kung kailan po naging Duterte si Jinggoy at saka to si Ramon Bong Revilla. Sa pagkakaalam ko po, kandidato to si Bong Revilla ng ano ba yung grupo nila Marcos? Anong tawag sa grupo nila? Yung 2025 election,
kandidato po si Bong Revilla ni Pangulong Marcos bilang senador. Hindi ko po maintindihan kung paano nyo po. Tapos, yung mga loyalista at iba mga dilawan, pinapakita po yung picture na tinataas o magkahawak kamay na tinataas. Hindi ko alam kung si BP Sara o si Ramon Revilla yung nagtataas ng kamay ni BP Sara. No? Yan yung po yung panahon na lakas pa po, ano ba yung lakas CMD? Lakas CMD pa po si BP Sara. 'Di ba? Kung papansinin niyo po, naging presidente po ng lakas yan si Ramon Revilla. Tapos si BP Sara, kung hindi ako nagkakamali, naging chairman. Alyansa yan eh. Paano niyong iugnay sa Duterte yan? Automatic sa kanila eh, no? Pag may kaso, oy, Duterte yan. O si Jinggoy naman. Yung affiliation lang po muna, wala muna tayong ano. Paano nyo masasabi na Duterte si Jinggoy? Nung si Bato ay nagko-conduct ng hearing, naalala nyo yung yung pulburon hearing ni Bato? Oh. 'Di ba si Jinggoy at saka si Chis Escudero yung pinadala diyan para mapigilan na inaway-away niya yung mga testigo ni Bato. Particular sino na nga si Kalbo, yung agent, nakalimutan ko na agent ng PDEA na pangunahing yung star witness nung investigasyon ni Bato, 'di ba? Si Jinggoy at si Chis yun eh. Oh. Paano nyo sasabihin na yung mga yan ay Duterte? Si agent ng bayan. Morales. Sila Jinggoy yung dumuro-duro dyan kaila agent Morales. Kaya ang labo po niyan, malabo pa po yung mga inaano nyo na magkakampi kasi yung mga yan. Paano naging kakampi ngayon ni BP Sara si Bong Revilla? Nauna na pong kumalas sa lakas si BP Sara. Nung umalis po siya sa DepEd, nung hati na po o nawala na po yung unit team, wala na rin po siya sa sa lakas. Ang lakas po ay partido ni Martin Romualdez. Tapos sasabihin ninyo na si Bong Revilla at saka to si Jinggoy Estrada ay mga kakampi ng Duterte. Okay. Kaya ako, mas panig ako sa di na natuto. Bakit? Nakulong sila pansamantala eh. Ako may tiwala po ako sa korte. Ang pasya po ng korte kahit po masama sa loob, halimbawa yung pasya ng korte na palayain si Dilima o ma-acquit si Dilima, masama loob ko, pero may basehan yung acquittal eh. Bumaliktad yung mga testigo eh. 'Di ba? Pagamat may sabit dun, paano nyo mapapaniwala na hindi naman totoo na gawa-gawa lang yung kaso ni Dilima eh. Balik ko lang ng konti. Hindi po totoo na gawa-gawa lang yun. Totoong may kaso si Dilima, ang daming ang testigo eh. Ang problema, unti-unting nagbaliktaran yung mga testigo. Nung natapos na yung termino ni Duterte, nagbaliktaran na. Kita nyo, hindi binabanatan ni Dilima kahit na ano mangyari. Hindi niya binabanatan si BBM. Alam natin yung naganap dyan, no? Wag nyong bulahin yung sarili. Kita nyo? Si Madriaga. O dahil lang nag-introduce si Dilima, wala naniniwala. Ganun lang yun eh. Wala na silang, kumbaga, hindi na sila pinaniniwalaan ng tao, yung mga tao na yan, mga dilawa, lalo na, kala nila. Isa pa yan si Trillanes. Bubuo na unit team para pantapat kay BP Sara. Siguro sa isip-isip ng mga dilawan, sino ka naman?
Lalo na ng Makabayan Black. Sino ka para talunan ka, di ba? Lalo na ng mga loyalista. Bakit naman kami susunod sa iyo, Trillanes? Isip ng mga loyalista. Bakit kami susunod? Bakit yung administrasyon ang susunod sa mga dilawan? Wala pong epekto yan. Ikulong niya yan, walang epekto. Pero okay po yan. At least kahit papano may makukulong na kayo. Sana. Kaya lang, wag niyong iugnay sa mga Duterte. Grabe naman kayo. Okay.